Asa na yung ating item ha? Bumaba po ang rating, approval at trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa latest survey ng Pulse Asia. Bakit? Anyari? Daming bayan. Tatalakayan natin yan at magandang umaga sa mga cavaliers, mga mista, sa ating mga kasundaluhan. Alam po nyo, at maging mga retired generals at lahat po ng mga vloggers na sumusubaybay po sa atin. Alam po niyo hanggang sa ngayon mainit pa rin yung balita natin last week ha. Ayan yung iba sinasabi fake news. Ayan hindi po fake news yun. Pinindigan na ating bubit ha. Na meron nag-walk out na general at ilan pa ha. Ayan kaya lang sabi nga natin alam po niyo mahabigan kaya dapat po ingat po tayo sa mga trolls. Ayan may mga anti, may mga pro. Ayan anyway, balikan natin yung issue ng walkout mahabigan ha. Klaruhin lang natin siguro din naman natin siguro wala natin kung merong spin, merong konting spin ng istorya o kaya nagkamali lang sila ng ng interpretation dun sa ating balita. Ayan. Kaya sabi natin iba yung yung command conference at conference. At wala tayong sinabi na ang pinag-walkoutan ay ang Commander-in-Chief. Para po sa mga hindi masyadong nakaintindi sa military parlance. Pagka sinabi pong Commander-in-Chief, yan po ay ang Presidente ng Republika, Presidente ng Bansa. Ayan. At bakit nga ba nagkaganon? Sinong pinag-walkoutan? Sabi nga natin ng ating bubiti isang opisyal at pero hindi po ang Commander-in-Chief, hindi po ang Pangulo dahil ang nasabing pagpupulong na yun ay hindi po command conference. Ayan. Pag command conference, ang nagpapatawag po niya ni Presidente, Commander-in-Chief. Ito isang opisyal din pero ito po ay isang opisyal na sabi natin may ranggong secretary. Daming bayan. Ano nga ba ang pinagmulan niyan? Ito na nga ba ang sinasabi natin na Apo Little President, Apo Lucas Bersamin at ang ating opisyal sa National Security Council. Alam po niyo mahabigan ni Apo General Dick De Leon, Secretary Ed Anyo, ayan, Secretary Gibo at siyempre sa ating Commander-in-Chief. Mr. President, siguro po kailangan dito ang inyong komanda, Abay, dahil nakalungkot, aminin na natin na dahil sa hindi po pagkakaintindihan din ng ilan natin mga opisyal, mapa-civilian, mapa-military, masakit aminin po, Mr. President, pero parang wala pong nagtitimon, Mr. President. Kumbaga sa Philippine Harmonic Orchestra, wala po tayong conductor. Ayan, dapat may conductor, isang kumpas lamang po para hindi po tayo sintonado, Hindi po iba-iba ang ating mga statement na nagiging kalituhan sa ating kasundaluhan. Ayan, at maging ang civilian group na nasa ahensya ng ating gobyerno. Para isang lang po, Ayan, isang tono lang ang sinasabi natin. Bakit nasabi natin? Sabi nga natin, mga top officials natin, naalala po niyo nangyari kay Apo Little President Lucas Bersamin, ang ating Little President, Ayan, may statement siya, At ito ay kinontra ng ating Defense Secretary mahabigan na parehong miyembro ng gabinete ng Pangulong Marcos nagkakaiba po na statement, Abay, kung naalala po ninyo, ayan, ang sabi ni Little President Lucas Bersamin, Apo Lucas at Secretary Gibo Teodoro sa Ayungin Incident na ikinasugat ng ilang sundalo at pagkaputol ng daliri ng isang tauhan ng Navy. Ayan, dahil sa ginawang agresibong aksyon ng China Coast Guard. Di ba, ang sabi ng Apo Lucas,
Well, this was probably a misunderstanding or an accident. We're not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is bolo, axe, nothing beyond that. Yan po ang exact statement ng ating little president. Pero kinontra naman, ang sabi naman nating defense secretary, we see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. So, doon pa lamang po mahabigan ni Secretary Anyo, Secretary Apo Dick De Leon meron na tayong problema. Siguro, Mr. President, magtanong kayo ng designated survivor tuloy. Good morning, ating Vice Inday. Ayan, kumusta ka na? Abay, sinasabi natin mahabigan magtalaga ang ating Pangulo ng isang spokesman sa issue ng West Philippine Sea para hindi iba-iba ang statement. Sila mismo ang nagkahagulo. At ayan, iba ang sinasabi ng Coast Guard, iba ang sinasabi ng AFP o kaya Navy. Ganun po ba? So dapat para hindi po nagkakalituhan. At siguro bago maglagpas na statement may coordination. At higit sa lahat, Secretary Anyo, galing po rito sa intelligence at nandyan pa rin po kayo. Siguro po, Mr. Secretary, meetingin yung iba't ibang intelligence agencies ng ating gobyerno. Huwag magtataguan ng information. Baka mamaya ano nangyayari sa ating TV monitor pinaglaruan. Para isa po ang statement, isa ang tono. At huwag magtataguan ng intelligence information. Baka po magaya tayo sa 911 sa Amerika. Paano ba nangyari yun? Nagtugaan po ng intelligence information ang Central Intelligence Agency at ng Federal Bureau of Investigation. Naintindihan natin dito. Dito lang, yung local incident din. Yung Mamasapano, di ba? Yung intelligence report doon lumalabas, sinolo ng PNP at hindi isinyer sa Armed Forces of the Philippines. Kaya po nagkaroon ng matinding insidente sa Mamasapano. So ganyan po, Mr. President, Secretary Anyo, siguro po ay mag-usap-usap ang ating mga opisyal, lalong-lalo po sa issue ng West Philippine Sea. Baka tayo po ay tatawanan na ng China. Ayan. Dapat isa lang po ang flow of information. Let's put our acts together. Ika nga, magkaisa po tayo. Ayan.